Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ipinagdiriwang natin ngayon ang dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng Panginoon. Tunay na naroroon si Kristo sa Eucharistia, ang sakramento ng bago at walang hanggang tipan. Ang buhay na tanda ng pagliligtas niya sa atin. Hindi man natin lubos maunawaan ang dakilang hiwagang ito, patuloy tayong sumampalataya sapagkat ang Panginoon mismo ang nagsabi, ang tinapay na ito, ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. At ang kalis na ito ay kalis ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Tunay na mapapalad tayong mga tumatanggap sa Kanya. Mga kabanit, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa ating banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa managbiring Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdaral, sinasamba ka dahil sa dakilang kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sa langit, amang makapangyarihan. Panginoong Jesucristo, ang anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw nag-aalis mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Manalangin tayo. Diyos na totoo at tao namang totoo, Panginoon naming Hesukristo, ang huling hapunan ay inilagak mo para kami magkasalo-salo sa alaala ng iyong pagpapakasakit ukol sa mga tao. Ipagkaloob mo ang aming kahilingang ang iyong katawan at dugo ay aming idangal sa pagdiriwang upang ang dulot mong kaligtasan ay lubos naming mapakinabangan kasama ng Espiritu Santo, magpaswalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Naghain si Melkisedek, hari at pari ng Salem, ng tinapay at alak, habang pinagpapala niya si Abraham. Si Melkisedek ang prophetikong larawan ng Panginoong Hesus, ang kataas-taasan at walang hanggang pari na nagkakaloob ng sarili bilang tinapay at alak sa Eucharistia. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Noong mga araw na iyon, dinalhan ni Melkisedek, hari ng Salem,
at saserdote ng kataas-taasang Diyos si Abram ng tinapay at alak, at pinagpala ng ganito. Pagpalain ka nawa, Abram, ng Diyos na kataas-taasan na lumikha ng langit at lupa. Purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay sa iyo ng tagumpay. At ibinigay ni Abram kay Melkisedek ang ikapu ng lahat ng kanyang nasamsam. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ay atin pong itutugon sa pamamagitan ng pag-awit. Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melkisedek. Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melkisedek. Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melkisedek. Sinabi ng Poon, sa hari ko't Panginoon, maupo ka sa kanan ko hanggang ang kaaway mo ay lubos na mapasuko, pagkat iyong matatalo. Tugon. Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melkisedek. Magmula sa dakong Siyon ay palalawakin niya ang lupaang iyong sakop, at lahat ng kaaway mo'y sakupin at pagharian, gayon ang kanyang utos. Tugon. Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melkisedek. Sasamahan ka ng madla kung dumating ang panahong lusubin ka ng kaaway. Magmula sa mga bundok, lalabas at sasamahan ka ng mga kabataan. Tugon. Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melkisedek. Panginoon ay pangako na ito'y tiyak mangyayari. Ganito ang kanyang saysay. Katulad ni Melkisedek, gagawin kang saserdote na hindi mawawakasan. Tugon. Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melkisedek. Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melkisedek. Ang Eucharistia ay saligang turo at pananampalataya ng simbahan na tinanggap ni San Pablo at itinuro naman niya sa mga taga-Korinto. Ang pagdiriwang ng sakramentong ito ay pagpapahayag ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoon hanggang sa kanyang pagbabalik. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid,
Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus, noong gabing siya ay ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinaghati-hati ito at sinabi, "Ito ang aking katawan na inahahandog para sa inyo. Gawin ninyong ito sa pag-alala sa akin." Gayon din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang kalis at sinabi, "Ang kalis na ito, ang bagong tipay na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyong ito sa pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kalis na ito, ay ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo pong lahat. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling niya ang mga may karamdaman. Nang dumidilim na'y nilapitan siya ng 12 at sinabi sa kanya, "Paalisin na po ninyo ang mga tao nang makaparoon sila sa mga nayon sa kabukiran sa paligid upang humanap ng makakain at matutuluyan. Nasa isang ilang na lugar po tayo." Ngunit sinabi niya, "Kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain." Sumagot sila, "Wala po tayo kundi 5 tinapay at 2 isda. Kaya kailangang bumili kami ng pagkain para sa mga taong ito." May 5,000 lalaki ang naroroon. Ngunit sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Paupuin ninyo sila ng pulu-pulutong ng tig-50." Gayon nga ang ginawa nila, pinaupo ang lahat. Kinuhan ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga ito at ibinigay sa kanyang mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Nakakain ang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis at nakapuno sila ng 12 bakul. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo po ang lahat at makinig sa homilya. Mga kapatid, tayong mga Pilipino ay mahilig kumain. Kahit na siguro sa ibang bansa, pero tayo, bawat okasyon mayroong selebrasyon. Kasi karamihan sa atin ay naghahanap ng o gusto ang masarap na pagkain. Pero pag sinabi mong masarap na pagkain, ay hindi ito nangangahulugan na ito ay masustansya. Dahil may mga masarap na pagkain na nakakasama
at hindi maganda sa katawan. No, nagutom tuloy ako sa ating pinag-uusapan dahil pagkain, no? Pero nakaka-relate tayo sapagkat naghahanap tayo, no? Ayaw ng ibang tumaba, kaya ayaw ng kumain ng iba-ibang pagkain, kundi mga vegetables. Wow, para kang social. Veggies ako ngayon, or, no? Tapos yung iba, iwas sa mga meat, no? O kaya yung gusto, inahanap mga alternative foods. Pero itong mga pagkain na ito ay, sabi ko nga, masarap, marahil, pero hindi masustansya o maganda para sa katawan. So, marami tayong makikita niyan sa pagiligid at namimili tayo, no? Kung ayaw natin, lalagpasan natin yung isang tindahan o isang pagkain na nakahanda, no, kahit na sa isang handaan, pipiliin natin, dati, no, karamihan kinukuha lahat ng pagkain, di ba? Pag makita, yung tinatawag nating takaw tingin. Pero hindi naman nauubos. No? Meron naman kumukuha lang yung kaya lang, di ba? Dapat yun ang pinaka, kung titingnan natin, basihan o alituntunin. Pagkakain ka, yung mauubos mo lang. Di ba? Sa ibang restaurant nga, pag sumobra o mayroon kang tira, babayaran mo. No? So yung iba, bakit ko babayaran? No? Pero ito ay mga pagkain na nakakabusog marahil o minsan bitin tayo. Pero marami ang hindi satisfied na pag kumain, no, hindi nagugustuhan o hindi nabubusog. Sa ating ebanghelyo ngayon, si Jesus ay nagpakain ng 5,000 tao. So ito yung isang himala na ang mga nakakaalam lang ay yung kanyang mga alagad. No? Tapos sa 5 tinapay at 2 isda, napakain ang 5,000 tao. So kung titingnan natin, dapat satisfied o busog na o kontento na ang mga tao. Pero ang binigay ni Jesus, no, ay pangkatawan lamang na nakakabusog. Pero merong pagkain na nagbibigay sa atin ng hindi lamang kabusugan, kaginhawaan, kaligayahan, ang pagkain na binibigay ni Jesus. Ito yung tinatawag nating sa Eucharistia, yung banal na katawan ni Jesus, no? Kaya nga pinagdiriwang natin ngayon na linggo ang Corpus Christi, ang dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng Panginoon. Meron nagtatanong, Corpus Christi, kasi katawan ni Kristo. Nasaan po yung dugo, no? So pag tinanggap natin, lalo na sa banal na Eucharistia, ang katawan ni Jesus, no? Kasama na rin ang dugo. Sabi, iisang katawan at dugo ni Kristo. Yung mga pilosopo magtatanong, ay bakit pari lang ang umiinom ng alak? Kasi kapag uminom po lahat, baka hindi pa natatapos ang misa, lasing na lahat. No? Kaya siguro sa kamahal ang alak. No? No? Meron tayong nabibiling mga na ostya na maliliit na 1,000 o 100 ang pwedeng bumili, no? Binibilihan ng parokya para ipamahagi, no? Pero hindi yan na karaniwang tinapay, no? So nalalasahan natin na ito yung tinapay na tinanggap natin sa Eucharista, pero si Kristo ang tinatanggap natin pagkatapos na babasbasan ng pari, no? Yon ay nagiging katawan at dugo ni Kristo. So, importante sa atin ang araw na ito, yung kapistahan nito, dahil ginugunita natin yung sakripisyo ni Jesus. Bakit? Kasi nga, ito yung ating kaligtasan, no? Na tayo niligtas ng Diyos, no? Dahil sa kanyang pag-aalay ng sarili, no? O pag-aalay ng kanyang anak na si Jesus, no? Niligtas tayo sa ating mga kasalanan. Pero ano yung mahalagang bagay na dapat nating alalahanin, no?
Kasi sa kapistahang ito, pinapaalala sa atin yung ating tungkulin, no? Yung pagsisimba tuwing linggo, yung pakikibahagi sa misa, ay mahalaga. Hindi lamang tungkulin natin kasi tayo ay nakikiisa, no, sa paghihirap at tagumpay, no, o kaluwalhatian ni Kristo. Kasi noon pa, siguro mapapansin natin pag nagsisimba kasama yung mag-anak. Ngayon, tatay na lang, nanay na lang, o no, yung mga bata wala na. Bakit? Ano bang nangyari? Kasi in participating in the Eucharist or the Mass, dapat nandoon yung pamilya. No? Nabubuo yung pamilya sa pagsisimba, yung pag-attend ng Mass. Doon dapat madala sa pamilya si Kristo. Paano hindi madadala? Wala nga yung mga anak, tatay na lang at nanay. Minsan nanay na lang. Di ba? No, pero yung noon, kung makikita natin, di ba? Sama-sama, no, sa pagsisimba, sa pagtanggap ng banal na komunyon, ito ay ibinabalik sa atin, ipinapaalala sa atin na mahalaga yung ating pakikiisa, no, sa banal na misa. Kasi ang tinatanggap natin ay si Kristo. Hindi yan ordinaryong tinapay. No? Kasi ang pari ay isang representative of Christ. No? Na hindi yan binasbasan ng pari. No? Inaalala natin yung huling hapunan ni Jesus. Kasi narito sa ating ebanghelyo yung paraan o proseso, no? Yung ginawa ni Jesus bago niya ipamahagi, no, ang tinapay. No? Kinuha niya ang tinapay, unang-una tumingala sa langit. Nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ito at binigay sa kanyang mga alagad. Mamaya sasabihin ito, no, sa ating babanggitin sa ating banal na misa, yung paraan na ito, no? Ito ang katawan ni Kristo, no? So tayo naniniwala, no, na tinatanggap natin si Kristo, hindi ang karaniwang tinapay, binasbasan ng pari, no? Pagkabasbas ng pari, yan ay nagiging si Kristo. Bakit, Father? No, si Kristo na yung kami representative na ni Kristo. Pero inaalala natin yung nangyari noong si Kristo pa ay nabubuhay. No, ang pag-alala natin, di ba? Ang pag-alala natin kay Kristo. So mahalaga yung misa, yung sinasabi sa misa na pinapaalala sa atin, no? Yung ginawang sakripisyo ni Jesus, no? Yung ginawang sa ating ebanghelyo, yung ginawa niyang aksyon o yung gawa na bago ipamahagi, no? Before distributing, no, the bread, no, binasbasan niya ito. Kaya babasbasan ng pari yung ibabahagi sa banal na komunyon. Kaya mahalaga rin na tumanggap tayo ng banal na komunyon. Ang tinatanggap natin ay si Kristo. Kaya pag tinanggap natin si Kristo, dapat, sabi nga, we have to show our open hearts and open minds. Bukas ang loob mo na alam mo ang tinatanggap mo, no? Tayo ay taimtim na nagdarasal at tumatanggap kay Jesus, no? Yung iba lamang ay hindi alam ang ginagawa, kaya nga kailangan, no, ituro lalo na sa mga kabataan kung paano yung wastong pagtanggap sa banal na komunyon na mayroong paggalang, na mayroong pagmamahal. Sana gawin natin lagi yan kapag tayo tumatanggap ng banal na komunyon, tinatanggap natin walang iba kundi si Kristo ang tinatanggap natin. Kaya patuloy tayong magdasal, patuloy tayong manalangin na sana, no, sa pagtanggap natin ni Kristo ay lagi nating maalala si Kristo sa lahat ng bagay na gagawin natin o ginagawa natin sa buhay, na nariyan si Kristo sa ating tabi, na hindi tayo pinapabayaan. Sa pagtanggap natin ng banal na komunyon, tayo ay lumalakas. No? Tayo rin ay nananatili, nabubuhay. No? Sabi nga ni Kristo, sinabi pa niya na ang tumatanggap sa katawan ni Kristo
o sa katawan at dugo ni Kristo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, ibig sabihin, kahit na mamatay tayo, mabubuhay tayong mag-uli. Hindi lang natin alam kung paano, kung kailan, pero naniniwala tayo sa salita ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. sa pamamagitan ng katawan at dugo ng iyong anak o Ama, muli mong itinatag ang ugnayan mo sa amin at inligtas mo kami sa kasalanan sa kapangyarihan ng Espiritu. Kaya ngayon kami dumadalangin, Diyos ng buhay, panatilihin mo kami. Diyos ng buhay, panatilihin mo kami. Mapagmahal na Ama, patatagin mo ang loob ni Papa Leong, mga obispo, mga pari, mga diakono at kaming mga laiko upang sa pamamagitan ng iyong Espiritu, kami naway maging tinapay na nagbibigay buhay sa mundong gutom sa iyong salita. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, panatilihin mo kami. Mapagmahal na Ama, liwanagan mo ang isip ng aming mga pinuno sa pamahalaan upang sila'y makapaglingkod ng may malasakit at kakayahan tungo sa kaunlaran ng aming bayan. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, panatilihin mo kami. Mapagmahal na Ama, pahintulutan mong makasalo ang aming mga mahal na yumao sa iyong makalangit na piging. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, panatilihin mo kami. Ama, mapunan nawa ng katawan at dugo ng iyong anak ang bawat pangangailangan ng aming katawan at kaluluwa upang kami maging pagkaing nagbibigay buhay sa aming kapwa sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpaswalang hanggan. Amen. Magsiupo pong lahat. Tunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkatinibig mo, ngayon'y nananalig nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkain nagbibigay ng buhay mo. At alak na nagmula sa isang tangkay ng ubas, inuming nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong
pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang pag-aay natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, bigyan mo ngayon ang iyong sambayanan ng mga kaloob ng pagkakaisa at kapayapaan na ipinahiwatig ng mga alay namin sa paghahaing pinagdiriwang sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpaswalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang talagang dakila at lagi mong ikinalulugod na paring nagbibigay, naghahain para sa sansinukob. Nitong pag-aalay na tangi mong ibinukod, ang pagdiriwang sa uling hapunay, paghahain niya para sa tanan, upang alalahanin namit pagsaluhan ang laman niya ay inihain, upang lahat ay buhayin. Ang dugo niya ay dumanak, ng lahat ay mapatawad. Kaya kaysa ng mga hiel nagsiawit ng papuri sa iyo, nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsilud pong lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya iyon sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal
ligtas mo kami tanan. O Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailan. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inalay namin sa iyo ang tinapay na bibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leo na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at pagindapatin mo kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol, San Nicolas at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugilugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. At sa tagubili ni Jesucristo sa atin, manawagin tayo ng buong pananalig sa ating Amang nasa langit. Namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan
ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkaloob mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpaswalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Ngayon ay magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Narito siyang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga iniyahan sa kanyang piging. Panginoon, di ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, hiniling namin kami gawin mong makasalo ng lubusan sa bunga ng banal na idinudulot sa piging ng paghahain ng iyong katawan at dugong banal kasama ng Espiritu Santo magpaswalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko kayo't habang ginagawad ang pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo ng mawayang Diyos upang lagi kayong mamuhay ayon sa kanyang karunungang nagdudulot ng kaligtasang walang hanggan. Amen. Patagin nawa ng Diyos ang inyong pananampalataya na nasasalig sa kanyang pagmamahal upang mamalagi kayong nagsisikap gumawa ng kabutihan ngayon at kailanman. Amen. Patnubayan nawa ng Diyos ang inyong paglakad sa daang hahantong sa Kanya upang inyong taluntunin ang landas ng pag-ibig at kapayapaang walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, taglayin ninyo sa inyong pagalis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.